guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Seven of Wands in reverse. What's with the Seven of Wands in reverse? Teka na. What's with the Seven of Wands in reverse? Hindi mo kailangang maging defensive kasi wala na atake sa'yo. Nahirapan silang ma-atake sa'yo. Nahirapan silang i-destroy ka, nahirapan silang pabagsakin ka, nasirain yung reputation mo, sirain yung buhay mo, gano'n, sirain kung ano meron ka, nahirapan sila. Sila ang nabibigatan, sila ang nahirapan, sila ang nagdurusa. 50-50. Basta nahirapan sila na pabagsakin ka, nahirapan silang pahirapan ka, nahirapan silang i-destroy ka. Kaya para bang hindi sila na yung nang-aatake. Kung dati parang tuwan-tuwa sila pang-atake sa'yo, na gusto ka nilang matakot. Yung parang pinagtutulungan ka nila, parang pinagtutulungan ka nila. Ngayon sila tong puno ng baggage, yung mga na-atake na yan sa'yo. Kaya there's nothing to there's no need to defend yourself kasi wala nang ma-atake sa'yo, walang nang-atake sa'yo, walang nang nanunugod, walang nang-atake sa'yo. Ayan. There's no need to defend yourself kasi sila itong nahirapan na i-destroy ka. Nahirapan sila, ang bigat. Ang hirap daw na i-destroy ka. Ayan. Parang sila yung napupuno ng baggage. Ayan. Ano pa ang energy mo ngayon? Five of Swords. That's why. Parang katulad ganito. Na advance o skillful, may skill, mabilidad, parang nagtataka sila, na-stress sila kung paano mo nagagawa yung mga nagagawa mo ngayon sa kabila ng mga ginawa nila sa iyo na pang-atake. Ayun o, na-stress sila. Paano yung nagagawa? Parang ganun. Ayun o. Na you're flexible. Ganyan. Na-stress na ano itong mga inggitira siguro to sa buhay mo. Inggitira, inggitiro. Ayun o. Inggitira ba yan sila sa buhay mo? May inggitira sa buhay mo, guys. Oh, may inggitira sa buhay mo. Mga gustong mang-challenge sa'yo. Gustong mang-challenge. Mga gustong mang-challenge sa'yo. Oh. Kasi gumagawa sila ng paraan yan para ma-destroy kung ano yung meron ka. Pwedeng talent mo, mukha mo, kaperahan mo, love life mo. Pero magaling ka talaga. Lumalabas yung galing mo. May skill ka, may talent ka, may abilidad ka. You're good at what you're doing. Ganon. Okay, na-stress sila, na problema sila. Nagtataka sila kung paano mo nagawa yan, no? Kung paano mo nagawa na parang you're so good at what you're doing. Ayan. Na hindi ka na mapigilan sa kung ano yung passion mo, kung ano yung hilig mo, kung ano mang ginagawa mo. Hindi nila matanggal sa'yo. Kung ano meron ka.
Yes, hindi nila matanggal sa iyo kung anong meron ka. Kasi mga evil yan sila, kaya ganyan yung utak nila, guys. Pero kung hindi evil, kung hindi masama na tao, hindi yan ang pagpufukusan, kundi yung pagtulong pa sa kapwa, pag taong hindi evil. Yung pagtulong sa mga animals, pag feed ng animals, to show care and love towards animals, kasi para mabata yan ang mga animals and to show compassion sa ibang tao, no, na hindi lang maplastikan, kundi real compassion, ganun, sa mga pumabuting tao naman. Wag lang sa abusado, kasi pag pinakitaan mo na maganda, abuso. Akala nila ay pwede na sila makapang-abuso pag pinakitaan mo ng, alam niyo, masyado kang compassionate sa kanila, ay pag abusadong tao, abusuin ka nila, no? Parang opportunity na nila para makapang-abuso. May ganun kasi. Kaya dapat piliin nga yung tulungan, yung pakitaan ng yung kung gaano ka affectionate, kind-hearted, kasi iba para bang gusto nila samantalahin yung kabutihan mo. May mga ganun kasi, guys, the Fool in reverse. Ewan ko lang sa inyo kung experience yan. Hindi naman siguro lahat ay naka-experience ng ganyan. Pero sa tingin ko, marami naka-experience ang ganun. The Fool in reverse. Hindi ka na padalos-dalos na driven by your excitement and by your intense desire. Your willingness to take action na hindi nag-iisip, hindi ka na ganun. Ano ka na nag-iisip ka bago ka mag-take ng action, bago ka mag-risk, ganun ka. Para bang nagiging nagiging wise sa lahat ng bagay. Yes. At naging balance, naging wise. Kunwari may trap ang kaaway, may plot na ritarin ka, bastusin ka, disrespect ka, para pag naghalit ka, ikaw ang magmukhang masama, ikaw ang magmukhang evil, no? Ganyan ang tricks ng mga kaaway. O kaya para karmahin ka. Ganun yung kanilang mindset. Masyadong deceitful, masyadong mga trickster, masyadong mga cunning. Yan yung mga cunning. Para bang naging matured ka na din. And balance mag-isip. Stable, no? Stable pati. Marunong ka na magtimbang-timbang. Hindi ka na nagpapadala sa emosyon mo. Hindi ka na nagpapadala sa bugso ng damdamin mo. Hindi ka na nag-act na parang immature. Hindi ka na nag-act na yung padalos-dalos. Ayan. Message. Ano ba nag-guide dito ngayon? Angels ba? Pahalang. Upright ba yan? Angels ba? Yeah, angels. Message ng angels. Kaya ako tinatanong para malaman kung sino magbibigay ng message. Message ng angels gamit itong deck na ito. Summer. Everything that you're asking for becomes yours in the summertime. The summer daw, lahat ng hiniling mo ay mapapasayo. No? Ayan. This is a collective reading, guys, ha? Collective reading. Alam niyo naman kung ano yung collective reading. Explain ko naman yan sa maraming videos. Kasi sa YouTube ito collective reading. Wala po kasing personal reading sa YouTube. Hindi po kasi maintindihan ng iba yung collective reading. Ang iniisip nila ay personal reading na. Collective, kung sino lang makaresonate sa reading, ganon. Pangkalahatan, ganon. Sama-sama na. Pangkalahatan.
o kadalasan niya kung sino lang talaga ang ma-peak na energy. Ganun yan. Kadalasan ng mga collective ay for inspiration. Ganun ba? Mga ganun. Collective, pang malawakan kasi yung collective eh. Maramihan. Basta ganun, malawakan. Kung sino ang matsambahan. Mga ganun ba? Ni-explain ko naman po ng collective eh. Ano naman, ang in-embody mo energy ngayon. Strong. Malalakas yung mga kamay mo. Malakas yung katawan mo. You can lift heavy things. Mabubuhat mo yung mabibigat na bagay. Like, isang timba ng tubig, no? O 2 timba ng tubig. Mabubuhat mo siya. O kaya ay isang sako ng bigas na mabubuhat mo siya. Ganun. Maybe mabubuhat mo yung mas mabigat pa sa weight mo. Kasi katulad nitong beetle. Meron kasing beetle sa Africa, guys, na iba yun ng hayop. Yung pinapagulong-gulong niya. Tinutulak niya, mas malaki pa sa kanya. Double its size, so ilang times yung mas mabigat sa kanya. Yung tinutulak niya. Pinapagulong niya yung tae ng ano, ewan ko anong tae ng ano yun ah. Basta malakas siya, malakas yung mga paa niya, malakas yung beetle na yun. Sa Africa yun, yung alam ko eh. Na beetle, sa desert ata, banda, na beetle yun. Napanood ko yun sa YouTube. Tandaan ko lang. Matagal na yun, panood ko. Parang sa documentary yun. So, parang ganun ka. At malakas ang mga braso mo, malakas ang pangatawan mo. Ganun. You can lift heavy things. So, ano pang energy mo ngayon? Ang ini-embody mo, energy, one more, energy mo, energy, wisdom. You are wise. Kasi, wisdom to eh. Ibig sabihin, nakaka-acquire ka ng wisdom. Nakaka-acquire ka ng wisdom because you are wise. Para bang may sulok ka na yung madilim sa paningin ng iba na wala silang makuha ang impormasyon, wala silang maobserbahan, wala silang makita, ay maliwanag sa'yo, nakikita mo yon. Naobserbahan mo, klaro sa'yo, may nakukuha ka na lesson, learnings, wisdom, and information. Ganon. As well as with the color black, you are grounded for sure. Masaliksik ka ba? Klase ng tao, masaliksik? Ay, hindi naman. Hindi naman masaliksik para kasi may sinesearch pa. Ano lang, mahilig mang alam ng malalim? Malalalim? Hindi naman. Wise ka lang daw, wise. Alam niyo yung wise, kabaliktaran ng foolish. Explain ko na yun, guys, kung ano yung wise, foolish, at foolish. Basta magkano yan sila, opposite yan sila, guys, no? Yung wise at foolish. Opposite ng foolish yung wise. In Tagalog, marunong ang wise, no? Ang foolish ay hangal. Ano pa? One more. Energy mo ngayon. Maganda kasi itong card na to. Desire. You have a strong desire. To know, to see, to achieve, to have, kung ano man yung dinidesire mo na yan.
Maybe your person or goal mo, ambition mo sa buhay. Anong dapat malaman sa'yo ngayon? Ten of Swords. Ikaw to nasasaktan? Hindi. May nasasaktan dahil sa'yo? May nasasaktan ngayon dahil sa'yo. Hindi ikaw to nasasaktan. May nasasaktan dahil sa'yo. Sino yung nasasaktan dahil sa'yo? Itong the moon. Yung gumagawa ng deceit sa'yo, yun ang nasasaktan. Deceit or scheme. Upright ba to? Upright ba to? Oo. Yung gumagawa ng deceit sa'yo, o maybe scheme pati, yun ang nasasaktan dahil sa'yo. Bakit siya nasasaktan? Enemy. O gumagawa ng deceit at scheme. Mga ano to? Mga enemy. Mga enemy. Mga enemy. Ay parang nagsiselebrate sila guys tuwing nagtatagumpay ang ginagawa nila sa'yo na deceit at scheme. Ay, nagsiselebrate sila. Mga evil. Ang sasama pala niyan. Isipin nyo yun. Nagsiselebrate sila sa kasamaan nila. Sa mga ginagawa nila ng deceit at scheme. Ibig sabihin nun, evil yan sila guys. Evil yan sila. Klarong-klaro naman eh. Kahit saan tingnan na ang gulo. Kahit baliktarin pa nila. Evil yan sila. Evil na tao itong mga to. Kung may ginagawa sila sa ano ginagawa nila sa witchcraft. Witchcraft. Tuwing nagtatagumpay sila, nagsiselebrate sila. Pero ngayon nasasaktan sila dahil sa'yo. Bakit kaya? Bakit sila nasasaktan dahil sa'yo? Anong nangyayari? Anong dahilan? Kasi nagkaroon na ng judgment. Dahil nagkaroon na ng judgment. Hindi dahil nagkaroon na ng judgment, kundi clarified by this. Ibig sabihin, nagtagumpay ka na maging clear yung judgment mo. See? Dahil nagtagumpay ka na maging clear yung judgment mo, klaro yung isipan mo, hindi na clouded yung judgment mo, yung isip mo. Ibig sabihin, pinapa-clouded nila, may maginagawa sila. Maybe kinokontrol na yung isip mo, katulad ng mga palipad hangin. Basta gumagawa sila ng witchcraft. So, iba-ibang witchcraft yung ginagawa nila sa'yo. Ano yun, pinagtitripan ka nila gamit yung witchcraft pati? Pinagtitripan ka nila gamit yung witchcraft pati. Bakit ka nila ginagawa ng witchcraft? Dahil naiinggit sa'yo? Yun ba ang main reason nila sa umpisa? Hindi. Hindi dahil sa naiinggit sa'yo. Dahil gusto nilang angkinin ko anong meron ka. Yun lang. Kasi yun nga, gahaman sila. Sakim sila. Gusto nilang angkinin ko anong meron ka, kung ano yung sa'yo, kung ano yung para sa'yo. Gahaman. Yan ang sign ng evil din talaga. Evil. Evil na mga tao yan. Gahaman, sakim. O nagkakaisa sila kasi gusto nilang makuha yung sa'yo. Angkinin yung sa'yo. Oh my gosh. Diba? Sa mundong to, madami ang masama talaga. Ay, madami. Madami ba talaga masama dito sa mundong to? Oh, madami daw yan sila eh. Oo, madami daw masasama sa mundong to. Yun ang realidad eh. Alam nga naman, kung kayo paobserbahin, madami ba? Yun ang sabi, madami daw. Madami nga daw, masama. Based on my observation, madami. Pero mapatago yung ginagawa nila. Kaya hindi halata. Mga pahide guys, kasi kadalasan naman ng mga evil, pahide yung mga ginagawa nila. Patago.
mga scheme, deceit, mga ganon, mga patago yan guys, hindi harap-harapan. Mga traidor yan sila guys. Kaya hindi basta-basta malantad ba? Ayan. Oh my gosh. Oh my gosh, gahaman pala itong mga to. So, ano ang paparating sa'yo? Etong nakapag-decide na hindi na nagja-juggling na person. Yan ba yan? Ace of Swords. Nagtagumpay siya na hindi na din siya mapa-juggling pa. Na-vanish na o na-drive away na itong mga nagpapaka-juggling sa kanya. May na-influence siya kung pag nagja-juggling isang tao na hindi makapag-decide. Merong evil influences yan. Merong nagpapa-juggling yan sa kanya. Merong gumagawa ng deceit dyan, scheme sa tao na yan. Tao man o kung ano mang nilalang. Na-drive away yung mga mga nagpapa-juggling sa kanya. Ano pa, nagtagumpay siya, no? Ngayon ay victorious tong person na to, nag-succeed. Courageous na siya na courageous na siya na kasi color blue. Ay, the Wheel of Fortune na magsama kayo sa isang bahay kasi may bahay dito. Nasawahin ka. Pwede din, no? Kasi Emperor. Nasawahin ka tapos may bahay sa Wheel of Fortune, eh. Nasawahin ka. Tama. Kasi may bahay and Emperor. So, yan. Courageous na siya. Feelings ng person na yan sa inyo. Two of Pentacles in reverse. Ay, guys. 10 of Cups, guys. 10 of Cups. Alam mo yung masaya siya, fulfilled siya sa'yo, satisfied siya sa'yo, contented siya sa'yo, ganon. Na pag ikaw yung napangasawa niya, very contented siya, satisfied, fulfilled, ang saya niya. Ganon yun sa feelings niya, ganon yung naramdaman niya. Na parang wala na siyang ibang hanapin pa. Pag ikaw yung napangasawa niya, kontento siya. Fulfilled, satisfied, happy, ganon. So, blissful ang buhay, ang saya lang, peaceful, ganon. Na gustong-gusto niyang bumuo ng pamilya with you, gusto niyang bumuo ng family with you, ikaw yung wish fulfillment niya, kaya gustong-gusto kanya mapangasawa, may bahay, gusto niya magsama na kayo sa isang bahay, sa isang bubong, ganon, at bubuo na kayo ng pamilya niyo, kasi may 10 of Cups din naman dito, ganon. Madami bang na-attract sa'yo? Tingnan natin, ha? Para inspired kayo. Pwede 50-50. Upright ba to? Hindi. 50-50. Siguro 50-50. Yung iba na-attract sa'yo. Iba hindi. So, hindi ganun karami pagka ganun. Madami ba ang gusto kang makarelasyon? Tingnan natin. Oo! Madami ang gusto kang makarelasyon. Iba yung attraction, iba yung gusto kang makarelasyon. Madami ang gusto kang makarelasyon. Bakit? Bakit gusto ka nila makarelasyon? Madaming tao na yan na gusto ka nila makarelasyon. Ano na gusto nila sa iyo? Bakit gusto ka nila makarelasyon? Ay, counselor. Dahil counselor ka, magaling ka mag-guide, magaling ka mag-advise, ganun yun, mag-advise. Magaling ka magsalita
sa maraming tao. Magaling ka with heart pa, no? With heart. Yung may puso, yung may emotion pa pag magsalita ka. Alam mo yun? Yung gano'n, kasi may heart dito eh. With feelings, pag magsalita ka, with love, gano'n, with love, or vast, like the ocean, yung knowledge mo, na isi-share mo. Ano pa? Ano gusto sa'yo ng person mo naman na to? Itong Two of Pentacles and Reverse. Ano yung nagustuhan niya sa'yo? Bakit gusto ka niya mapangasawa? Ano to? Bukas yung third eye. Ayan na, bukas yung third eye. Feel ka niya. Feeling connected siya sa'yo. Nararamdaman niya yung energy mo. Sensitive. Parang nasisense nyo. Nararamdaman niyo yung isa't isa. Para bang connected kayo. Connected kayo. Energetically. Hindi. Nafe-feel nyo yung isa't isa. Ayun, nafe-feel nyo yung isa't isa. Para man napaka-sensitive. Kasi water pati, you know. And maybe you have a spiritual connection. Ayan. Lalo ka intuitive. Yes, kasi bukas yung third eye mo. Lalo ka intuitive to. Itong person mo na to. Kung kaya nararamdaman nyo yung isa't isa. Ano pa nagustuhan sa'yo ng maraming tao na to na gusto kang karelasyon? You're strong. Makikita yung strength. Color red. You're brave. Para may authority ka pang magsalita ka. O pag mag-utos. Pero pangit yung dominant kaysa yung para arrogante. Alam mo, may authority na natural authority mo. Na you are powerful, fiery, ayun, parang apoy. Pwedeng respected kasi may, or else ay powerful. Parang ano din to, Hierophant. Pwedeng spiritual kasi Hierophant. Pwedeng Hierophant sa ibang deck. Full of strength. Matapang yung color red eh. Positive yung mind mo kasi yellow yung apoy dyan. And confident. Ano pa? Pwede din confident. Confident magsalita. Confident mag-utos. Confident magalaw-galaw. Pwedeng ganun na. Ano pa? Yung may authority. Ganun yung personality mo. Ano pa ang nagustuhan sa'yo ng person mo na to? Na Two of Pentacles and Reverse. Ano yung kinahingi? Ano na lang? Hinangaan. Ano yung hinahangaan sa'yo? Ano yung hinahangaan sa'yo ng person mo na to na Two of Pentacles and Reverse? Ay, ito, the child. Kasi para kung bata. Ganun ba? Tingnan natin. Parang bata. O para kang bata. Parang bata na inosente. Oo, para kang bata na inosente. Ayan. Para kang bata na inosente. Yan ang hinahangaan niya sa'yo. Pero wise ka. Ganun ang mga, guys, mga sa side ng light, mga inosente, para mga bata na inosente. Hindi naman siguro lahat. Pero, basta ganun yun eh. Kadalasan inosente, parang inosente, ganun. Hindi sinungaling. Siyempre,
Pag sinungaling, sino bang hari ng sinungalingan, di ba? Devil. O pag sinungaling, ay alam nyo na. Yan na yung sign na, ay, sa kadiliman yan. Yan ang hindi mapagkatiwalaan. Di ba? Pag sinungaling, hindi mapagkatiwalaan. Lalo na yung manipulative. Ibig sabihin, hindi ka makarely sa tao na yan. Hindi mo pagkatiwalaan yan. Pwedeng traidor yan. Tatraidorin ka yan. Basta sinungaling. Hindi sa naninira ako. Sinasabi ko lang ang totoo. Pero ikaw, para kang inosenteng bata. Ganon. Hinangaan ka niya sa pagiging ganyan mo na parang inosenteng bata ka. Ganon. Oh my gosh. Oh. Bakit natutuwa ba siya? Pagka ganyan yung personality mo na parang inosente kang bata. Ganon. Hindi naman. Nakangaan niya lang yun yung parang inosente ka na you are guided also. Protected. Ganun ba yan? Hindi. Hindi ganun ang ibig niyan sabihin dito. Na parang inosente kang bata. Ganun. Yun ang hinangaan niya sa'yo. Well, ganun siya eh. Yun ang hinangaan niya sa'yo na parang inosenteng bata ka. Kasama pa ba to? Oo, kasama pa yan. Tsaka, magaling ka mag-interpret na messages from the spirits, from the guides, mga ganon, from angels or from any source. Magaling ka mag-interpret. You're intuitive. You're sharp and clear yung mind mo. Pag nalaman ng mga kontrabida ng witches na yan, gagawan ka nila ng witchcraft spells para maging clouded yung isipan mo, para ma-turn off sa yung person mo pag naging clouded yung isipan mo. Ganon sila, kadesperada, na iruwen kung anong meron ka. Oh. So, be aware of that, na may mga ginagawang scheme, deceit, mga evil, ang enemies, no? Para pa-clouded din yung isipan, i-ruin kung anong meron ka, di ba? Yan ang kanilang goal. Instead na mag-focus sa sariling buhay nila, yan ang goal nila. O dahil gusto na agawin ko anong meron ka, kunin sa'yo kung anong meron ka na nagustuhan nila, di ba? Ang sasama na ugali talaga, evil. O itanong ko kung saan naman punta yan, baka abis pa punta lang ngayon. Tanong ko ba? Baka na-stress na yung mga yung mga nanonood na mga ganyan din ang gawain pag itanong ko pa. Kasi puro na impyerno. Ano ba yan? Impyerno naman yung ganyan. Ang ganyan ugali. Ganyan din ako eh. Baka mapagano naman sila. Bakit ganun? Eh, di baguhin nila yung sarili nila. Maging mabuting tao sila. Huwag silang unfair. Huwag silang gaman. Di ba? Malamang, impyerno na. Kaya tanong ko kung saan sila mapupunta. Ano pa ba? Huwag na lang. Saan pa ba? Hindi, impyerno nga. Tingnan nyo ay ugali ng mga yan. Alam na. Hindi na kailangan itatanong yan. Memories na yan. Ano pa ang gustong sabihin sa'yo ng person na to, na Two of Pentacles in reverse? Ay! Magsasaya daw kayong magkasama. No? Mamuhay daw kayo ng positive at masaya kayo together. Positive siya ngayon. More clarification with the sun. Positive siya ngayon. Oh, positive siya ngayon. Naipursu ka na, puntahan ka. Basta gusto ko niyang puntahan.
Lalo na kung may distance, malayo siya sa'yo, gusto ka niyang puntahan. Positive siya na puntahan ka. Para magkita kayong dalawa, masaya kayong magkasama. Ganun. Para ma-enjoy niyo ng buhay. Kasi magkasama na kayong dalawa. Ayan. Ano pang gusto niyo sabihin sa'yo ng person na to? Na Two of Pentacles and the Reverse. Ay. Queen of Cups. Mahal ka niya. Or else ay gusto niyang titira kayo sa doon na kayo bubuo ng pamilya, may buntis dito. Doon na kayo titira sa parang island. Ganun ba yon? Kasi nasa island yan eh. Hindi. Mahal ka niya. Emotional siya sa'yo. At yun ang nabibigay sa kanya ng courage no, na puntahan ka, ipursu ka. Na gumawa ng aksyon para mapakasawa ka, makasama ka. Yung feelings niya sa'yo. Yung alam niyo yung attached siya sa'yo, yung emotional siya sa pagdating sa'yo, sensitive yung emotion niya, yung feelings sa pagdating sa'yo. Na gusto kanyang maging spouse kasi mahal ka niya, gusto niyang bumuo kayo ng pamilya, and gusto niya magsama talaga kayo sa isang bahay. At para bang yung malapit kayo sa beach titira, yun ang gusto niya, malapit sa beach o dagat. Yun na nga, yun ang gusto niya. Doon kayo titira, malapit sa dagat, sa beach kasi beach. Ayan, may tubig din, no? Yun ang gusto niya, malapit sa tubig, sa beach. Doon kayo titira. Maganda naman, lalo kung maraming seafoods makukuha. Kung malawak yung hunasan, guys. Ay, matutuwa ka talaga. Pwede mo pa i-vlog. Sa totoo lang, madami ang gustong manood ng ganon. Kahit ako, tuwang-tuwa ako manood ng mga ganon, guys. Yung nangunguha ng mga seafood, shells, mga ganon sa dagat. Ay, nakakatuwa. Kahit na nga yung mga nanghuli ng isda, nakakatuwa siya panoorin. Merong dagat na gustong-gusto ko eh. Doon sa Pangasinan. Ang linaw ng tubig nun, guys. Kaso lang, hindi malawak yung hunasan ba. Ang linaw talaga dun. Ang ganda. Meron din dun sa amin na malinaw. Pero malayo. Parang ang layo-layo dun sa amin. Yung Virgin Beach kung tawagin. Tapos may isla pa dun. May mga isla. Ang ganda. Kaso lang kantilado. May munti ka lang marunod dun eh. Dun sa Pangasinan, gusto ko dun. Kaso lang, may ex ako doon. Naiya naman ako bumalik. Gusto ko yung dagat doon. Iniwanan ko kasi. Naiya na ako bumalik doon. Isipin pa ng pamilya niya eh. Magpaano-ano ako doon. Mapapansin. Kahit hindi na. Pero maganda lang yung dagat dun ba? So, ayan guys. Ito na lang ako for collective reading. Ako ayoko na talaga ng Pinoy. Hindi ko type na yung Pinoy eh. Gusto ko Chinese. Next ko. Charot.